Abril 2009 sa Pangasinan, palabas ng baryo si Kapitan Julio Dacanay nang mangyari ang insidenteng magpapabago sa takbo ng kanyang buhay at maglalantad ng mga lihim na matagal nang tinatabunan ng katahimikan. Sakay siya ng single na motor, mag-isa, walang kasamang tauhan at walang kahit anong palatandaan na may masama siyang kahaharapin. Karaniwang gabi lamang iyon. Isang simpleng paglabas mula sa baryo patungo sa highway na matagal na niyang dinadaanan bilang opisyal at residente ng lugar. Paglabas na paglabas niya sa highway, habang ang motor ay parang rarampa pa lamang at wala pang buong pwesto sa kalsada, isang puting kotse ang biglang sumulpot mula sa direksyon ng highway at diretso siyang binangga. Walang busina, walang preno at walang kahit anong pagtatangkang umiwas ang puting kotse nang diretso nitong banggain si Kapitan Julio. Tumilapon ang motor at bumagsak siya sa aspalto. Basag ang kanang paa niya at ang kanang bahagi ng ulo niya ang unang tumama sa kalsada, kaya agad siyang nawala ng malay. Hindi huminto ang sasakyan. Sa halip na tumulong, mabilis itong tumakbo palayo sa pinangyarihan ng aksidente at nawala sa dilim ng highway na para bang kabisado ang daan at sanay sa pagtakas. Ilang segundo lamang ang lumipas bago nagsimulang magtilian ang mga nakasaksi. May mga tumakbo palapit, may sumigaw na kapitan ang nabangga, at may agad na tumawag ng saklolo. Dali-dali siyang isinakay sa sasakyan at itinakbo sa pinakamalapit na ospital habang duguan at walang malay. Sa baryo, mabilis kumalat ang balita. Sinabi ng ilan na aksidente lamang iyon. May nagsabing delikado talaga ang labasan ng baryo papunta sa highway. Sa unang tingin parang malinaw ang lahat. Isang hit and run, isang puting kotse, isang biktima. Ngunit habang nakahiga si Kapitan Julio sa ospital at nakikipaglaban sa sakit at komplikasyon ng kanyang mga sugat, doon unti-unting nagsimulang lumitaw ang mga bahong matagal nang tinatago sa likod ng kanyang posisyon at pangalan. Ang simpleng aksidente ay nagsimulang magmukhang mas komplikado habang lumalalim ang usapan sa baryo. Unang lumitaw ang usapin tungkol sa kanyang asawa. Matagal nang alam ng ilang malalapit na kapitbahay na hindi na maayos ang kanilang pagsasama. Pero nasa ibang bansa kasi ito. Hindi nagtagal may isa pang babaeng nadawit, isang babaeng hindi asawa, pero matagal nang iniuugnay kay Kapitan Julio. Hindi siya taga-baryo, ngunit pamilyar ang mukha sa lugar. Babaeng sinasabing may malapit na ugnayan sa kapitan, mas malapit kaysa sa dapat. Babaeng may alam sa galaw, schedule at mga lakad ni Kapitan Julio, kabilang ang mga oras kung kailan siya lumalabas ng baryo. Kasunod nito, isang pulis ang nagsimulang mapansin ng mga tao. Siya ang unang rumesponde sa lugar ng aksidente at siya rin ang unang gumawa ng police report. Sa kanyang ulat, malinaw ang sinabi, aksidente lamang ang nangyari at walang indikasyon ng sinadyang pananakit. Mabilis ang pagproseso ng ulat at mabilis ding isinara ang posibilidad ng foul play. Walang agarang paghahanap sa puting kotse at walang inilabas na malinaw na detalye tungkol sa sasakyang tumakas. Habang lumilipas ang mga araw, dumami ang tanong sa baryo. Bakit walang plaka na nailabas kahit may mga nakakita? Bakit walang malinaw na paglalarawan ng sasakyan? Bakit tila minadali ang konklusyon na aksidente lang ang lahat? May mga nagsabing nakita raw ang puting kotse ilang araw bago ang insidente na paikot-ikot sa baryo na parang may inaabangan. May mga nagsabing nakita raw ang puting kotse ilang araw bago ang insidente na paikot-ikot sa baryo na parang may inaabangan. May mga nagsabing may nakaalitan si Kapitan Julio bago mangyari ang aksidente. May mga nagsabing may mga taong masyadong mabilis kumilos para patahimikin ang usapan. Pero dito na tuluyang lumitaw ang pangalan ng pulis na unang rumesponde sa aksidente ni Kapitan Julio Dacanay. Siya si SPO2 Ryan Natividad. 30 taong gulang si Natividad noong panahong iyon. Wala pa siyang asawa at sa mga papeles ay single. Pero ayon sa mga kabaro niya sa himpilan, may isang babaeng naanakan si Natividad at may anak itong sinusuportahan niya buwan-buwan.
Hindi raw ito lihim sa loob ng istasyon. Alam ng mga kasama niya na wala siyang choice kundi suportahan ang bata at ang babae dahil kung hindi niya gagawin iyon ay hindi raw siya patatahimikin ng babae sa trabaho at maaaring tuluyang masira ang kanyang karera bilang pulis. Mas mabuti nang magpadala ka na lang ng sustento. Sabi raw ng isa niyang kasamahan noon. Mas mahalaga pa rin ang ranggo mo. Tahimik si Natividad tungkol doon. Hindi siya pala kwento. Pumapasok, nagtatrabaho, umuuwi. Pero bukod sa babaeng sinusuportahan niya at sa anak nito, may isa pa siyang pangalan na madalas idikit sa kanya ng mga tao. Isang babaeng mas madalas makita niyang kasama, mas madalas niyang kausap, at mas kilala sa baryo. Si Cora Almonte. Dalaga si Cora. Wala pang sabit ayon sa mga nakakakilala sa kanya. Nasa edad 30 na rin siya noong panahong iyon ng kwento. Maganda, tahimik, at bihirang makita sa gulo. Sabi ng ilan, girlfriend daw siya ni Natividad. Sabi ng iba, higit pa raw doon ang relasyon nila. Madalas silang makita sa iisang lugar. Magkasabay umalis, magkasabay dumating. At kung minsan ay magkasabay ding tumatahimik kapag may nagtanong. Pero para sa mga nakakakilala sa kanila, alam nilang may relasyon ng dalawa mula pa pala nung high school. Naudlot lang dahil na rin siguro sa mga sitwasyon nila sa buhay. High school sweetheart pala ang dalawang to, si Cora at si Natividad. Pero may isa pang bulong na mas mabigat. At ito ay ang relasyon din na bawal. Dahil para sa pera at laman naman. May mga nakapagsabi na sa ibang barangay si Cora raw ay kabit ng isang kapitan. At ang kapitan na iyon ay walang iba kundi si Kapitan Julio Dacanay. Doon nagsimulang magkadikit-dikit ang mga pangalan. Isang kapitan, isang dalaga, isang pulis. Dahil isipin ninyo ng mabuti mga kaibigan, habang karelasyon ng pulis si Cora, ay kinakabayo rin pala ito ng kapitan. Kaya habang nakahiga si Kapitan Julio sa ospital na walang katiyakan kung mabubuhay pa, doon naman mas lalong umigting ang mga espekulasyon sa labas. Hindi na basta aksidente ang tingin ng mga tao sa nangyari. Hindi na simpleng hit and run, lalo na nang lumabas sa investigasyon na alam ng nakabanggang sasakyan ang eksaktong oras ng paglabas ng kapitan mula sa baryo at ang mismong kanto kung saan siya lalabas papuntang highway. Hindi ito tsamba, bulong ng isang residente. Parang inabangan. Nagsimula nang gumalaw ang pamilya niya. Lalong-lalo na ang dalawang anak niyang lalaki na sina Roger at Chris. Pareho na silang may sariling pamilya noon. Pareho na ring may mga anak. Galit na galit ang magkapatid. Hindi aksidente to, mariing sabi ni Roger habang kausap ang pulis sa ospital. Kilalang kilala namin ang ama namin. Hindi siya basta-basta nadidisgrasya ng ganito. Kung aksidente to, dugtong ni Chris, bakit walang huminto? Bakit walang nagpakita sa amin? Dahil sa reklamo ng pamilya, napilitan na ang mga pulis na magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Hindi na sapat ang unang police report. Kinailangan nilang balikan ang eksena, ang oras, at ang mga taong posibleng may alam. At dito, mas lalong napansin ang papel ni SPO2 Ryan Natividad. Siya ang unang rumesponde. Siya ang unang gumawa ng ulat. Siya rin ang unang nagsabing aksidente lang ang nangyari. Nang tanungin siya kung bakit walang mas malalim na follow-up, ang sagot niya ay diretso. Wala kaming sapat na lead noon, paliwanag niya. Walang plate number, madilim ang lugar. Pero hindi kumbinsido ang pamilya. Madilim, oo, sagot ni Roger. Pero may mga tao, may nakakita. Hindi pwedeng wala kang makita ni isang detalye. Sa kabilang banda, tahimik si Cora Almonte. Hindi siya nagpakita sa ospital, hindi rin siya nagsalita sa publiko. Pero may mga nagsabing nakita raw siya ilang beses nakausap si Natividad matapos ang aksidente. Bakit laging sila ang magkasama? Tanong ng isang kapitbahay. Kung wala naman silang tinatago, hindi nagtagal napansin ng pamilya ni Kapitan Julio na iisa lang ang pangalang paulit-ulit na lumilitaw sa bawat dokumento, sa bawat ulat, at sa bawat unang galaw ng investigasyon, si SPO2 Ryan Natividad. Doon na nagsimulang magduda ang mga anak ng kapitan. Sa isang maliit na silid sa ospital, kaharap ng isang investigador na ipinadala mula sa labas ng bayan, diretsahang nagsalita si Roger. Kung wala siyang kinalaman, sabi niya,
Bakit siya pa rin ang humahawak ng kaso kahit may pangalan na siyang nadadawit? Tinatarantado niyo ata kami. Tahimik ang pulis sa harap nila. Binuklat ang folder. Mabagal magsalita. Kapag ang pulis ay may personal na koneksyon sa mga taong sangkot, paliwanag niya, automatic dapat siyang alisin sa investigasyon. Hindi yon parusa. Proteksyon yon ng kaso. Napatingin si Chris sa kapatid niya. Doon nila unang narinig iyon ng malinaw. Ibig sabihin, hindi na dapat hawak ni Natividad ang kaso. Hindi nagtagal kumalat ang balita sa himpilan. May utos na bumaba. Si SPO-2 Ryan Natividad ay pansamantalang inalis sa investigasyon at inilipat sa desk duty habang sinusuri ang papel niya sa unang oras ng insidente. Sa harap ng mga kabaro niya, tahimik lang si Natividad. Walang paliwanag, walang reklamo. Pero ramdam ng lahat ang bigat. Hindi iyon normal na proseso. Ibig sabihin, may nakita ang nakakataas. Kasabay nito, binuksan ang internal na pagsusuri sa mga ginawa niyang ulat. Sinuri ang oras ng pagdating niya sa lugar, ang laman ng police report, ang mga detalye na hindi na isama, ang mga tanong na hindi tinanong, ang mga testigong hindi na follow up. Bakit walang second canvas? Bakit walang partial plate? Bakit agad sinarado ang posibilidad ng foul play? Isa-isa itong binuksan. Habang tumatakbo ang internal review, lalong naging malinaw na hindi pwedeng manatiling tahimik ang kaso. Kung mapapatunayang may kapabayaan si Natividad, kahit walang direktang partisipasyon sa banggaan, pwede siyang managot sa administratibong kaso, kapabayaan sa tungkulin, pagbalewala sa ebidensya, paglihis sa tamang proseso. At kung lalabas na may sinadya siyang takpan, kahit isang detalye lang, hindi na iyon usaping administratibo. Krimen na iyon. At hindi mawawala ang hinala hanggat nakadikit sa kanya ang babaeng si Cora Almonte. Dumaan ang mga araw ng investigasyon at habang lumilipas ang panahon, dalawang pangunahing anggulo ang unti-unting lumitaw ayon sa mga pulis na humahawak ng kaso. Ang una, maaaring may kinalaman ito sa politika. Ang ikalawa, mas personal at mas madumi. Selos, pagtataksil, o pag-aagawan sa isang babae. Isang tipikal na kwento ng kabit-kabitan ng may asawa sa may asawa na nauwi sa karahasan. Sa mga unang araw, pilit pang pinanghahawakan ng ilan ang anggulong politikal. Kapitan si Julio Dacanay. May mga nakaalitan sa baryo. May mga desisyong hindi ikinatuwa ng lahat siguro. Pero habang mas maraming testigo ang kinakausap at mas maraming pangalan ang lumilitaw, mas humihina ang politikal na anggulo at mas lumalakas ang usaping personal. Sa mga tanong ng mga pulis, sa mga taong nakakakilala kina Kapitan Julio at Cora Almonte, unti-unting nagiging malinaw ang isang bagay. Kumpirmado ng marami na naging kabit ni Kapitan Julio si Cora. Hindi man hayagang ipinagsigawan. Pero matagal na raw itong alam sa ilang barangay. May mga nakakita, may mga nakarinig, may mga nagsabing matagal na ang ugnayan nila at hindi nalihim sa mga taong malapit sa dalawa. Dahil dito, inimbitahan ng mga pulis si Cora Almonte na magtungo sa presinto para sa pagtatanong. Hindi siya inaresto, wala pang kaso, imbitasyon lang. Pero ramdam sa loob ng silid ang bigat ng sitwasyon. Tahimik si Cora habang nakaupo sa harap ng mga investigador. Nakayuko, tipid ang galaw, tipid ang tingin. Halata ang kaba kahit pilit niyang itinatago. Alam mo kung bakit ka nandito? Sabi ng isa sa mga pulis. Tumango lang siya. Isa-isa ang tanong. Diretso, walang paligoy-ligoy. May kinalaman ka ba sa aksidente? May alam ka ba sa puting kotse? May nakausap ka ba bago mangyari ang insidente? Sa bawat tanong, pare-pareho ang sagot ni Cora. Hindi ko alam. Wala akong kinalaman. Wala po. Tipid ang pagsasalita niya. Walang dagdag, walang paliwanag. Pero sa kabila ng lahat ng pagtanggi, hindi niya itinanggi ang isang bagay. Inamin niya na nagkaroon sila ng relasyon ni Kapitan Julio Dacanay. Tahimik ang silid nang marinig iyon. Pero dagdag niya, kami pa rin ni Sir Natividad. Isang linyang lalong nagpalalim sa gusot. Pagkatapos ng pagtatanong,
mas naging malinaw sa mga pulis na hindi sapat ang simpleng salitang aksidente. Maraming interes ang nagtatagpo. Maraming emosyon ang posibleng pumutok. Dahil may nalaman pang totoo ang mga pulis nang kinausap nga nila si Cora Almonte at umamin ito na ang batang dinadala niya ay kay Kapitan Julio. Doon na mas lalong humigpit ang investigasyon dahil parang kabaro na ng mga pulis ang kanilang iniimbestigahan. Lumabas ang mga patunay at dito na tuluyang nabuo ang buod ng mga pangyayari. Hindi aksidente ang nangyari kay Kapitan. Pinatay talaga siya dahil sa matinding sama ng loob ni SPO2 Natividad. Nagsimula ang pagbubunyag sa isang simpleng detalye na matagal nang gumugulo sa isip ng mga investigador. Ang puting sasakyan, ang puting kotse na umano'y sumagasa kay Kapitan kasabay ng motorsiklo nito. Ilang araw itong hinanap hanggang sa tuluyang marecover ng mga pulis sa bayan ng Posorobio, Pangasinan. At doon nagulat ang lahat. Ang rehistradong may-ari ng sasakyan ay hindi estranghero. Ito ay pag-aari ng mismong pinsan buo ni SPO2 Natividad, si JR Natividad. Agad dinakip si JR. Sa unang mga oras ng interogasyon, mariin pa niyang itinatanggi ang lahat. Ngunit kapansin-pansin ang kanyang panginginig, ang pamumutla ng mukha at ang hindi maipaliwanag na kaba sa bawat tanong. Sa'yo ba talaga ang sasakyan? Tanong ng investigador. Oo, pero hindi ko alam kung paano napunta ron. Sagot ni JR. Nanginginig ang boses. Hanggang sa bumigay din siya. Inutusan daw siya ng kanyang pinsan na si Ryan Natividad. Planado ang pagpatay. Hindi ito bugso ng damdamin. May plano, may oras, may paraan. Ang utos ni Ryan ay malinaw. Gawing mukhang aksidente ang lahat. At isa pang detalye ang lalong nagpabigat sa kaso. Si SPO2 Natividad mismo ang unang dumating sa pinangyarihan ng insidente. Siya ang pulis. Siya ang unang tumulong. Siya ang unang nagkontrol ng eksena. Doon lalong tumibay ang hinala. Dali-daling dinampot ng mga pulis si Ryan Natividad matapos ang pag-amin ng kanyang pinsan. Wala na siyang lusot. Ang sasakyan, ang testimonya at ang mga detalye ng plano ay nagtutugma. Habang isinasagawa ang pagdakip, dumating sa presinto sina Roger at Chris, mga anak ni Kapitan. Galit na galit, nanginginig sa puot. Kung wala lang kayo dyan, baka patay ka na, sigaw ni Roger. Pulis ka pa man din, gago ka, dugtong ni Chris. Mura, sigaw, luha. Galit na halos pumutok ang dibdib ng dalawang anak. Ngunit wala na silang magawa. Nasa kustodiya na ng pulis si Natividad. Sa kanyang pag-amin, diretsahan niyang sinabi ang motibo. Galit, galit kay Kapitan. Galit dahil sa babae. Galit dahil kay Cora na nabuntis ni Kapitan. Plano talaga niyang patayin si Kapitan at panagutan ng babae. Aakuin ang pinagbubuntis ni Cora. Ayon sa kanya, mahal na mahal niya ang babae. O marahil, tuluyan na siyang nabaliw sa pag-ibig at selos. Mariin din niyang sinabi na walang kaalam-alam si Cora sa plano. Wala raw itong kasalanan. Siya at ang kanyang pinsan lang ang may alam sa lahat. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang kasong isinampalaban kay Natividad ay frustrated murder. May malinaw na intensyon na pumatay. May plano. May gamit na sasakyan bilang deadly weapon. At ang tanging dahilan kung bakit hindi natuloy ang kamatayan ay dahil sa agarang lunas medikal. Dagdag pa rito ang qualifying circumstance ng abuse of authority. Isang pulis ang gumawa ng krimen. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang takpan ng katotohanan at iligaw ang investigasyon. Dahil dito, hindi simpleng kaso ang kinaharap niya. Ang parusa ay reklusyon temporal hanggang reklusyon perpetua. Walang piyansa. Agad siyang ikinulong habang dinidinig ang kaso, kasama ring sinampahan ng kaso si JR bilang kasabwat. Samantala, isang himala ang nangyari. Nabuhay si Kapitan. Tinanggal ng mga doktor ang namuong dugo sa ulo niya sa isang kritikal na operasyon. Ilang araw siyang nasa koma. Tahimik. Hindi gumagalaw. Hindi tumutugon. Nang magising siya, hindi niya agad nakilala ang kanyang mga kamag-anak. Blanko ang tingin. Para siyang batang muling ipinanganak. Ngunit sa paglipas ng mga araw at kalaunan ay mga buwan, unti-unting bumalik ang kanyang alaala.
bumalik ang katinoan ng kanyang isipan matapos ang matinding pagkakaalog ng ulo. At nang tuluyan siyang makarecover, nagpasya ang pamilya na umalis ng bansa. Kinuha silang lahat papuntang Canada, kung saan naroon pala ang asawa ni Kapitan. Sa kasong ating napakinggan ngayon, kung susumahin ang lahat ng pangalang nasangkot, ay may kasalanan. Nagpapatunay lang ito na walang perpektong tao sa mundo.